Son, ato na karon welcome ang open forum. Kung kinsa katoy ganahan magutana, anhi lamang diri sa tunga magutana, ikuha niyang pangalan, isulti niyang pangalan, iyang tinuuhan, o taga-disabot siya. Karon, okay Brad, binay isa kapangutan Brad na niabot isulat lang kay Brad dito maulaw siya matuol. Okay. Kung ayaw mo pagbabiha pagpangutana ha, kung doon na may mga kalibong, mga tungkol sa pagtuong katoliko, ayaw mo kaulaw sa pagtuong diri, aron makasabot ka sa ato ang pagtuo o pagtulunan, mga tungkol sa ato ang simbahang katoliko. Okay, welcome ang tanan mga digsunan. Okay, sabit ba sa Brad? so nalagi paabot dire. Dire bro, pasok dire. Ada. Okay. Nana diring nanay nangutana. Nagtuo man ko nga naay Ginoo. Pero di na lang ko musimba kay makasala man gihapon ko sa sulod sa simbahan. Sakto ni or sayo. Tubag. Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. So kung nagtuo kita sa Dios, apan dili kita mosimba, nakasala kita sa kasubuan sa Dios, sumala sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Hinumdumin ninyo adlaw ikapahulay balaan na kini. Si bisan kinsa magtrabaho ni ning adlaw, silutan ko kayod sila. Ngano nga kinahanglan kita nga mosimba? Ano kita magpasalamat sa Dios? Gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kitagaan kita panalangin sa Ginoo. Ngano man nga motawag na kita Ginoo, unya dili kita moadto kaniya. Ano magpasalamat sa maayong panglawas? Roma Kapitulo 1 versikulo 7 ngadto sa 8. Angay kita nga magpasalamat. Angay kita nga magdaig sa Dios. Kolosas Kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Nganong ato manghihikaw ang atong responsibilidad nga gihatagan man kita og kusog aron kita makatrabaho. Mao na kinahanglan kita dayon nga mosimba. Dili iko ang pagtawag nato Ginoo, tungod kay dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod nato sa gingharian sa langit. Kinahanglan kita muadto ngadto sa simbahan aron atong simbahon ang atong Ginoo. Ang tanan nga mga tuhod pupiko aron pagsimba sa atong Ginoo Hesus. Filipos Kapitulo 2 versikulo 5 ngadto sa 9. So dili nato kini ihikaw. Baulang sa nangutana na kung pwede ra ba maningkamot kita nataliwala sa itong kaukalingong opinyon tungod kay dito sa simbahan kung kita mo simba sumala pa sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6 versikulo 34 ngadto sa 50. Matod pa ni Jesus, ang dili mukaon ining pan, dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung saon man ato pagkalawat kung dili kita manimba. Unsa may kalawato nato diha sa atong balay. So kung ang istorya ni Jesus nga ang dili mukaon ining pan, dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsaon nato pagkabaton og kinabuhing walay katapusan kung dili kita moadto sa simbahan kay anaa kita sa atong balay nga dili man kita makakadawat. Hinungduman nato nga kining konsakrasyon sa Mateo Kapitulo 26, 28, Lucas Kapitulo 22 versikulo 19 ngadto sa 20 ug unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 23 ngadto sa 32. Hinumduman nato kini lamatod pa sa mga tikso nga kong giingon sa gabi nga sa kibuhian ni Kuasep Pan nagpasalamat ni Pikas ug mihatag sa mga tinuna lumingon dawata kini ninyo nga tanan og kana
kay kini akong lawas kay tuyat alang kaninyo buhata kini sa paghandom kanako. Sa ato ba sa in English, do this in memory of me. Sa ato ba kadtong tanan nga dili manimba, dili na sila makahinumdom kang Hesus. Sa giingon ni Hesus, do this in memory of me. Dili na to pwede nga ma-amnesia kita, mawat-an kitang memory. Kinahanglan naa pa kanato kanang memory. Do this in memory of me. Buhat ko kayo kita aron maka-appeal kita sa santos sa misa. So daghang salamat niadto maong pangutana. Buhata ang matarong apan ayaw kalimti ang pagpasalamat sa pag-adto gayon sa templo. So balak pa sa katapusang teksto nga akong litukon ang 2 City 11:16 nga nahuman ni Solomon pagtukod ang templo sa Ginoo. So balak gayon sa iyang laraw. O sa pagkagabi makita ang Ginoo Solomon ug mingon nadumog ko ang imong pagampo ug gipili ko kining templuha din ani mo na mapaghalad og pagampo kung takupan ko ang langit aron dili mulan kung padala kong kamatay akong katawhan kung padala kong dulo ng mga tanom apan akong katawhan nga akong itawag mudangog kanako sa dakong pagpaubos ug ubiya sa ilang kasalanan patalinghugan ko kayod sila. Katapusan nga bersikulo, gipili ko kining templuha din ani simbahon ako hangtod sa kahangturan. Bawat ang tubag sa hindot na pakutan. Amen, amen. Salamat, Badalan. So, musimba kita. Ikaduhang pangutana. Kamo mga Katoliko, gadungag-dungag sa Biblia. Hampakon mo sa Ginoo nga magadugang sa iyang pulong matod sa Revelation chapter 22 verse 18. Tuba, kanang dugangan nimo ang libro sa Revelation, hampakon ka sa Ginoo ana. Kanang kuhaan nimo ang libro sa Revelation, kuhaan usab ang mga grasya nimo ni ana. Hinumduman nato nga ang Biblia na adi 72-73 ka libro. Sa mga protestante na adi 66 ka libro. Kanang naa sa pinadayan, exclusive ka na sa libro sa pinadayan, na kanang pinadayan, dili na to pwede dugangan, dili na to pwede kuhaan. Ayaw i-apil ang ubang mga libro. Baon na nga delikado na. Kinsa katong mga ahas. Nga imbis kaya pinadaya tama sa Kapitulo 22, imong dugangan 23, 24, 25, mamiligro ang imong kinabuhi niya na. Ayaw idamay ang tibok Biblia, kaya ang Biblia compilation of books ka na. Ang pinadaya, ano kay warning na dili pwedeng dugangan o dili pwedeng buhaan. Maot ang tubag sa maayong pangutan. Daghan kayong salamat. Natubag yun. Ikatulong pangutana. Sumala sa nakasulat sa Biblia sa Isaiah Kapitulo 45, versikulo 22, usa lang ang Diyos o watay lain. Ngano kamo tulo naman ang inyong Diyos? Wa man ni mag-iong natuluan among Diyos, ikaw rin may nangutana nag-iwang tulo. Basin sa imong unahuna imong tuluhon. Maglisod lang nag-explain sa usa ka Diyos. Hinumduman nato nga dili ta pwede magpatulog laing Diyos kay usa ra gyud ang Diyos. Ang usa ka Diyos sa Katoliko nga pagtulunan sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa atong pa kung atong in-Englishon kining istoryaha sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, dato sa 20 nagingon, go to the whole world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang gigamit dito, in the name, klaro kayo na singular. Pero adunay tulo ka ngalan na gingandan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dapat kay na may Father, Son, and the Holy Spirit, dapat dili name ang gamiton.
dapat names. Kung tulo pa ni sila kamo, dapat mo ingon, in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero ang igamit name, it is grammatically wrong. But in theological sense, it is very correct. Why? Because there is only one God, and in one God, there are three divine persons. Sa ato ba ang simbahan Katoliko, nagtudlo lamang siya upo sa Diyos. Ang pandihasa sa Diyos, gitudlo sa simbahan, aduna kini tulo ka persona. Ang amahan, nga mao ang master planner, ang anak, nga mao ang redeemer, o ang Holy Spirit, nga mao ang sanctifier. Ang pangutan, kini bang amahan Diyos? Unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6, ang amahan Diyos. Ang sunod ka pangutana, kini bang anak Diyos? Roman 9:5, matod pa ni San Pablo, na ilaha ang mga patriarka. O sa ilang kaliwatan, na tao si Kristo, na mao ang Diyos. Ang Espiritu Santo Diyos ba? Buhat 5:3-4, ang Espiritu Santo Diyos usap. Ang pangutana, tulo ba ka Diyos? Ang tubag o sara ka Diyos. At ang kining o sa ka Diyos, adunay tutulo ka persona. Kung atong tanahon, kining niya na ay taklog, kining little spring, na ay tubig, o na ay botilya. So tulo ba na ka little spring o sara? Pero dili kita makalikay sa iyang komposisyon na ay taklog, na ay tubig, o na ay botilya. Sa mangga, kung tanaw na ito ang mangga na ay balik, na ay ulod, o na ay lisod. Naara na siya sulod sa usa ka mangga. Mao na nga kining pagka Dios ka kinaiya, usara ni kamo, pero ang nag-iya ni ini tulo. Ang pagka Dios di pa nag-iya sa amahan, kung magduwig tag-triangle, ang kinaiya sa pagka Dios di pa nag-iya sa anak, ug ang kinaiya sa pagka Dios di pa nag-iya sa Espiritu Santo. Sa ato ba usa ka kinaiya sa pagka Dios, adunay tulo nga nag-iya. Sa ato ba dili nato pwede kung ang nangutana Katoliko ma kay basig ang libog na usaw na ko libro nga mahimo naman ning tulo. Uni atong gabita addition. Dili na tungod kay usalan ang divine nature ang pagka-Dios. Ang Diyos itong kinaiya mo ng elements sa Holy Trinity na gitawag unity of Godhead o niya distinction of person. Na there is only one God, and in one God there are three divine persons. Unang Juan 5:7-8, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Daghang salamat diya itong mga pangutan. Ayan, so natubag yun. Klaro kayo. Ano na po yung pangutana? Bro Alan, inyong pari, mangwartahay, naibayad ang kasal, bunyag, na pang espesyal. Mga pari pag yun nagpapatay kay Kristo, di mo maulaw anak. Sa atong pakining ng utana dito siguro siya pagpatay ni Kristo kaya siya ang isang witness. Dili ba pwede pasangin lang nato nga ang mga pari o niyawa ta dito, i-apilay nato ang atong pura paruko din sa Gabatbaran. Si Padre Rui Rasco nga sa pagkamatay ni Kristo ang pamana siya. So ang pari Hebrohanon si Dion siya ano na itulong kalaray. Laray sa pagkapari ni Aaron, laray sa pagkapari ni Levi, laray sa pagkapari ni Melchizedek, ni Melchizedek, o atong binisayon ng pagka-English. Sa atong pagka-naglibid ni Aaron, pwede sila ma-involve, pero ang atong pari, si Jesus mismo pari, Hebrohanon Kapitulo 3, versikulo 1, namatod pa sa Hebro, mga igsugong Kristohanon, yang itawag usap sa Dios, himuan ninyong panag-ingnan si Kristo, ang apostol o pangulong pari sa pagtuo ng atong ihugtan. Sa atong pa, himana nato ni, ang tinuod ay na Kristohanon na ay pari.
Ganang magsagyaw-sagyaw nga mo yung Kristohanon pero may pare, imposible na. Kaya sa Hebrehanon 3:1, ang tinuod na Kristohanon naagayoy pare. Mauna na ang mga pare na Katoliko, laray sila sa pagkapari ni Melchizedek sama sa Jesus. Sumala pa sa Hebrehanon 5:6, lapari hangtod sa kahanturan according to the order of Melchizedek. So nga naman, tungod kay sumala pa sa libro sa Genesis 14:18, si Melchizedek nga hari sa salim ug pari usab sa tingalatong nga Dios naghalad og man ug bino. Mao na ang mga pari sa Katoliko, bread and wine, mao na priest according to the order of Melchizedek. Sila ang mga pari nga way kalambigitan sa kabatayon sa atong Ginoo. So usa ka na tapos accusation. Dili may tabo nga ang atong mga pari mao'y nagpamatay, unya ka ng pulong pud gabayad, pagpalit mo pa diya sa pikiring nga atong atbang, kung inyong bayran madaan ninyo ang pan, kung ang pari nagpabayad pa, kung di bayran ninyo ang pari, dapat ang pari kay kung nakakay bayran di mo mang mada sa imong balay, ising mo palit diha, inikbayad ninyo madaan ninyo ng pan. Kung nagbayad po sa pari, haladal halin nyo ang pari sa inyong bahay, pain nyo man ang dibayran. Dili ka na bayad kung nilisuhol ka na sa kahako sa pari. Lalo man, tungod kay unang Korinto 9, 10-14, ang nagwali sa Ebanghelyo, kinahanglan mabuhi usap sa Ebanghelyo. So mauto ang tubag, yan ang nindot na pangutana. Daghan kayong salamat, natubag yun. Ikalima, nganong inyo man ipamugos nga ang relihiyon ninyo makaluwas, nga wa may relihiyon nga makaluwas. Tumaon, si Kristo lang sumala sa basahon ni San Juan Kapitulo 14, versikulo 6. So si Kristo lang ang makaluwas. Unsaon man ato nga kanang simbahan lawas man ni Kristo, Kolosas 1:18. Kung muingon ka nga si Kristo lang ang makaluwas, unya mo tuo ka ng Kristo nga mo'y makaluwas nimo, ang pagwa ka masakop sa simbahan nga iyang gitukod, sumala sa Mateo 16:18, sa ato pa, ang imong Kristo nga gidaladala, walay lawas. Di anananggal na, nagsinig ang tikbit ang Kristo nga walay lawas, because we cannot separate Christ and His church. Because the church is the mystical body of Christ. O walay lain nga iyang pagaluwason, sumala pa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 25, ang simbahan mao ang iyang pagaluwason, nga mao ang iyang lawas. Mao na nga makaluwas ko ang simbahan nga iyang gitukod, kay kaning simbahan nga iyang gitukod, siya mga mismo. Mao na nga ano may warning si San Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 3, lato sa 4, nga nag-ingon si San Pablo, nahatlog ako, na masalanan ninyo huna-huna, ubiyaan ninyo ang lungsay o bukos sa paghigugma ng Kristo. Sa samang paagi, na si iba ipasalaat sa lansi sa bitin, kay gikalimpay maninyo ang pagdawat tubisan kinsa, nga muanha kaninyo, nga magwalik laing ni Jesus, nga dili mao'y diwali na mo. Sa mapagbantay kamo ni mga tao nga magdaladalat laing Jesus, dili mo'y ba o dili garantiya nga kung magdaladalat Jesus, paulo lang nga Jesus, kinahanglan nga ang Jesus sa atong daladalahon aduna kayo lawas o parang iyang lawas, mao ka na ang simbahan kayang ditukod o kanang simbahan kayang ditukod makaluwas, kay mao ka na ang iyang balikan o pagaluwason. Sumalak sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 23. So ang relihiyon makaluwas ba? Siyempre, kung ang imong relihiyon rehistrado sa Security and Exchange Commission, dili na makaluwas. Pero kung ang imong relihiyon Christianity, tinukod ni Kristo, makaluwas gayud ka na karelihiyon. 11:26 sa buhat, ang unang katawag sa Diyos, gitawag o mga Kristohanon dito sa Antioquia.
Mao na nga mao kini ang atong relihiyon according to the book of religion, Christianity. O kining Christianity, mao kini ang relihiyon nga naa diha ang lungkod nga Christ na walay naailaran sa langit ug sa yuta nga makaluwas. Buhat kapitulo 4 versikulo 12, daw sa ngalan ni Jesus sa ato mga Christ sa Christianity ana diha ang lungkod nga Christ kay wa may laing ngalan nga makaluwas. Ang Christianity importante kini o ihatod kita sa kaluwasan ining relihiyon na kay kung dili kita mapasakop dili ang mga tao wa relihiyon. Sumala pa sa Ecclesiasticus kapitulo 41 versikulo 8, ang mga walay relihiyon silutan dayon sila. Bauli ang tubak sa lindot sa pagutana. Daghang kay salamat, Brad. Di ako yun. Brad, good PM. Aslang ko, Brad. Lalo nga daghang may mga bersyon sa Bible. Di ba pwede nga isa ra ka bersyon sa Bible ang gamiton? Philippine Constitution, Artikulo 5, Section 3, lahat ang religious freedom. Daghan po na mga printing press ka na rin hakaw. Isang gani ang Philippine Bible Society sa Protestant Printing Press. Ang mga Jehovah's Witnesses, nag-imprinta po sila Watchtower and Black Bible Society. Nakadaiya ang mga translation sa Biblia. Pero ang tanan na mga balaang kasulat na Mother of all translation is the Latin Vulgate Book of Knowledge Volume 10 page 77 katong gihaguan ni Santo Jeronimo Obos sa mando sa Santo Papa. Mao na naa kita'y kagawasan sa Bill of Rights na apod mga rights ang tanan. Dili dato ka nakapugdan kay naa kita'y religious freedom. Apan ang Mother of all translation mao kayon ang Vulgata Latina Biblia. Boto ang tubag sa pangutana. Okay, natubag yan. So, daghang salamat, Brad. Di apa yun? Ngano ampuan man ang mga patay? O ngano man na ay nobina? Tubag. Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5. Wala kayo'y katoliko nga nakampog patay. Kay kanang patay, wa na na'y kahibalo. Di na na makadungog. Bala ko sa kadako nga sayo, kung muingon kita nga ang katoliko nakampog patay. Kay matod pa sa Ecclesiastes 9:5 akong i-reiterate ang teksto sa Biblia, ang patay, wa na'y kahibalo, dili na makadungog. Kung saan pa rin mo istorya niya na dali naman makadungog ng patay. Kinsa na atong giampo dili ang patay. Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7, ang atong giampo mao ang kalag sa namatay. So ang kalag sa namatay mao'y giampo sa Katoliko, dili ng patay nga giisutan sa Ecclesiastes 9:5. Ang kalag atong iampo tungod kay sumala pa sa ikaduhang Makapyo Kapitulo 12 versikulo 43 kato sa 46, aduna pa'y panahon nga malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay na. Mao na nganong naamay nobena. Ang nobena gikan kada sa Latin nga novem. Unya sa Spanish 9, nga sa in English 9, nga sa Bisaya siyam. Asa manato kana gi-pattern. Pinumduman nato. Kung atong balikan ang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 19 versikulo 31, si Kristo namatay sa adlaw nga Biyernes. Mao na ang atong gi-celebrate kanang Biyernes Santo. Pagkamatay ni Jesus, totally na separation between body and soul as to physical death definition. Kaya ang kamatayon physically, mao man ang panagbulag sa lawas o sa kalas. Ang lawas ni Kristo sa diyang namatay siya, gibutang dito sa Holy Sepulchre. O ang iyang talag nagwali sa mga espiritu na nabilanggo, sumala pa sa unang Pedro Kapitulo 3
versikulo 18 ngadto sa 19, Gama kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 5. 6:5. Saan ba nagwali ang iyang espirituhanong kahimtang dito sa mga espiritu na dabilan? Unya, tulo ka adlaw. Pag ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Ang pangutana, si Jesus ba, human siya babataw, nisaka na ba siya sa langit? Ang tubag, wala pa. 40 kaadlaw siya nga naghatag og final instruction sa iyang mga tinuna. Unya, pagkatapos siya hatag sa iyang final instruction, sulod sa 40 kaadlaw, mauna nga iyang mga tinunan. Pag humani ana sa 40 kaadlaw, bisaka siya sa langit, o daghan siya dala, sumala pa sa Efeso kapitulo 4, versikulo 18. So, pagka humanyag saka sa langit, ang iyang mga tinunan dito sa Upper Room in Jerusalem, Book of Knowledge, Volume 16, page 287, o Buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 at sa 10, nag-novena, 9 days. 9 days dito sa Upper Room, na nag-ampo ang iyang mga tinunan tungod sa gisaan ni Jesus kay Espiritu Santo. Siyam kaadlaw nga nag-novena, siyam 9 days ka prayer nila, mauna natungod sa novena, pag-abot sa Pentecostes, ika-50 days, ni kunsat ang Espiritu Santo kanil. Mauna, nganong naakitay 9 days ka prayer, nganong naatay novena, gipattern nato kana sa 9 days ka prayer, nga gibuhat sa iyang mga tinunan dito sa Upper Room in Jerusalem. Nganong na ay 40 ang atong mga paghandom sa kalag sa namatay tungod kay 40 days dili mo di masabot di apa ang kalag kay sumala pa sa Buhanon 9:27 mani sa 20 to die once and after death is judgment. Sa ato pa kanang 9 days ato kanang gi-pattern sa 9 days nga nag-ampo ang iyang mga tinunan duman sa Baga Berhen, kanang 40 days mao ka na ang pag-uban-uban ni Jesus sa matino na paghatag final instruction, mao nang naatay 40 sa kalag, naapod tay novena, unya naapod tay sumad sa batag tuig, kay ato mang handumon, sumala pa sa Sirach City 23, ayaw hikalimti ang paghandom sa mga binatay. Bagbang gihatapon kita sa mga buhi, samtang naghandom kita sa mga binatay. Mao lang naay Nobyembre 1 o Nobyembre 2. So mao to ang tubag sa nindot nga pangutan. Ay, daghang salamat, Brad. Di apagyo, Brad. Nga naman daw, nga mutuo man taog cross. Welcome sa Kawarparan. Thank you, brother. Julius Sandaya. Tubag. Kasi yung tang si mo ko ano. Unang Korinto 1:23. Bakod pa ni San Pablo. Gisangyaw ko si Kristo na gilansang sa krus. Mutuog yung krus. Kaya ang tinuod ka magsasangyaw, dili gyud niya ibulag ang krus o si Kristo. Si San Pablo nga nagsangyaw, iyang gisangyaw si Kristo nga gilansang sa krus. Mao nang bantayan ninyo na mga tao na magsigig sangyaw kang Kristo kang Jesus na wala na iapil ang krus, dili na pwede. Kanang Kristo na minus krus, dili na mao. Kay ang Kristo nga itong isangyaw, mao itong Kristo nga gilansang sa krus. Mao lang mutuog yun ta o krus. Mao ang tubag sa pangutan. Daghang salamat, Brad. Di apagyo, Brad. Og ang Katolikura ang tinuod nga simbahan, meaning dili sa tinuod og sakto ang mga Muslim. Unsay masulti nimo ana, Brad? Actually na may supernatural o natural religion. As far as the book of religion is concerned, there are 9 greatest religion in the world. Christianity, Islam. Ang sa ato lang nga Christianity, sa Katoliko, kay nabilong kita sa supernatural. Duha lang man ang mga relihiyon nga supernatural. Ang una ang Judaism religion, founded by Abraham
sa 1850 BC o gihatagan kining religious structure ni Moses sa tuig 1250 BC pinaagi sa 10 Commandments according to the book of Exodus kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 20. Katong Judaism iya dito sa Dios. Ang Christianity iya po kini ni Kristo. So mao ni ang mga supernatural. So kining tanan nga mga relihiyon kung wa sila masayon nga kining Christianity nga nagdala sa marka nga one Holy Catholic and Apostolic Roman Church, mao kini ang tinukod ni Kristo nga simbahan, dili nato sila pwedeng i-deny tungod kay ang Lucas 23:34 nag-ingon man si Jesus, amahan ko pasaylua sila kay wa man sila masayon sa ilang tibuhan. Sa ato ba kung inusinti ang ating religion, mga natural religion, Taoism, Hinduism, Mohammedanism, o uban pa ng mga relihiyon, na si Kristo maobiswa ang founder sa Christianity. As far as the voice of history is concerned, the Catholic also is a religion. But in the scripture says the Catholic, it is a mark of the true church founded by Christ, kay ang historical naman ang Catholic, kay kanang Catholic, it is a mark of the true church founded by Christ pala. Mauna nga may kaluwasan sila gitawag per accidents. Mauna dili nato sila pwede nga tagaag judgment. Mauna sa mga naa sa gawas sa relihiyon na Kristyanismo, sa Katoliko, sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 9 versikulo 47 hanggang 50, nag-ingon ang mga tinunan, naalagi mga tao dito nagsangyaw, naghingilid og mga yawa, nag-ayog ba sakiton, naghimog mga milagro, amo ba silang didan? Niingon si Jesus, pasag dilang sila, kay kung dili sila bato kanato, dapig sila kanato. Mao nang ang Katoliko, nakakita spirit of ecumenism. Gitudluan kita sa atong simbahan nga mahalo nato bisag unsa pa sila nga relihiyon, pero dili buti pasabot nga ila na kitang insultohon sa atong pagtuo kay muingon sila nga sayo tagaan na kitang false accusation. Mauna nga mga Catholic with defender ang Catholic Crusade Ministry, ang Catholic Apologist Movement of the Philippines, walay laing mahimo sa pagtubag paghatag og husay sumala pa sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 nga ginang andam kamo kanunay sa pagtubag sa tanan mga pangutana apan himua kini ubos sa kaagom ug katahan. Mao ang tubag sa pangutana. Okay, salamat Brad. Kini nga pangutana i-address dito kang Brad Paul. Brad Paul, may pangutana ni mo Brad Paul. So, welcome no sa pangutana. Kaya ka bro. Okay, yo. Pangutana mo. Atong pagtulungan kani atong pinuwag atong akong pangalan ko si Pantito kami, bro. Puting Pantito kami. Dalang ko ipangutana ko about sa atong reliyon sa Katoliko, kabahin sa Santo Papa ni San Pedro, no? Sa atong simbahan, di-claim sa atong tinuwang Katoliko nga siya ang atong unang Papa. Karon ang pangutana nako mao ni unsa may ato nga makuha o i-clarify ba nato ba nga atong mabasa sa katulatan nga siya ang mao ang matuod yun nga unang Papa. Kaya daghan kayo mga pangutana nga mabuta na sa among kabahin o dahil dili mo katubang kayo wala magiging may kapasa sa Biblia nga si San Pedro mao unang Santo Papa sa tinuang Katoliko. Salamat mo sa pangutana. Ngano mo ingon man ta nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa simbahan? Ang tubag nga unang Timoteo 3:15, ang simbahan o ang iglesia panimalay sa Dios.
Ikaw na ama kay panimalay, no? Kisa may amahan sa imong panimalay. Ako boss, ako. Ikaw. So walay panimalay nga way amahan. Kung ang iglesia o ang simbahan panimalay, sa ato pa na ay amahan. Sa nang itukod ni Kristo ang iyang simbahan, niingon siya, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa Dios. Bisan Pedro, hinatagan og Yahweh. Ang pangutana, mahimo mang unsa ang hatagan og Yahweh. Isaias 21, 22, 21, 22, ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Kaya nga nung kinahanglan man ang amahan, kaya ang iglesia o simbahan, panimalay man. So si Kristo, bibili niya, San Pedro, nga mahimong amahan, ang ebidensya na katong paghatag niya og Yahweh. Kaya ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Kaya ang simbahan panimalay, si Pedro ang gipili, ang prueba katong paghatag sa susi. Ang paghatag sa susi, ang prueba na siya gitudlo ni Kristo na amahan sa iglesia iyang gitukod. So mo na itubag sa pangutana. Follow-up question. Okay na po, para na ko, siguro ako na linaw o mga kalungkaran. Okay, natagbo na kayo ko sa mga anindot ng mga pagpasapos. Salamat. So proceed sa lain pangutana. Okay. Ano sa padala? So, Bertol, Bot. Nga nang mag-ampo man sa mga santos. Nga nung mag-ampo ka sa mga santos, Santiago 5:16 ang iyon ang balaang kasulatan, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang pag-ampo sa mga matarong dunggon sa Ginoo. Pag sumala sa Hebro Kapitulo 12, versikulo 22-23, mingon ang balaang kasulatan, duol kamo sa mga panganay kang sa ngalan na hisulat sa langit, duol kamo sa mga anghel, duol kamo sa Dios, o duol kamo sa mga espiritu sa mga taong nahingbit na. Sa ato pa, gisugo kita nga di lang moduol sa Dios, di lang kay moduol sa mga anghel, moduol usab kita sa mga espiritu sa mga taong nahingbit na. Nga naman, kauban naman sila sa Ginoo ug ang ilang pag-ampo matod sa Santiago 5:16 dungdon sa Ginoo. Monang sa balaang kasulatan, doon nagigitawag intercession of the saints. O kana, gialaw kana sa balaang kasulatan nga mudangog kita kanila. Kay ang ilang pag-ampo matod pa sa Santiago 5:16 paminawon o dunggon sa Ginoo. Monang doon natay gitawag intercession of the saints. Ang mga santos tinuod nga sila namatay na sa kalibutan apang sumala sa gipadayag 6 kapitulo 9 versikulo 10 ang mga martir na namatay sila nga matinudanon sa Ginoo, tuwa sila kauban sa Dios, buhi sila nakauban sa ganuman. Colosas 3:4-5 nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Maunang ang atong pag-ampo ilang paminahon kay ang mga santos nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Mauna nga mingon nato Ginoo nga ang pag-ampo sa taong matarong iyang paminahon. Mauna ang role sa mga santos. Suro ka. Salamat, Brad. Kung isa ray Ginoo, nga nung nagre-reliyon? Tinuod nga usaray Ginoo, apan nga daw midaghaman ang relihiyon. Actually, ang gitukod ini mga laing relihiyon, dili man na relihiyon. Kay si Kristo ra gyud ang buktong dunay katungod nga makatukod og relihiyon. Salmo 127:1, gawas kon ang tao magtukod, kawang lang, gawas kon ang Dios ang magtukod, kung ang tao ang magtukod, kawang lang ang iyang kahako. So ang Diyos yun ang magtukod. Ang gitukod sa mga tao, matod sa balang kasulatan, walay kapuslanan. So ang tao, walay katungod na magtukod og relihiyon. Kaya ang magtukod yun og relihiyon, mo yun ang Diyos.
ang pangutana, unsa man gitukod ining laing tinuhan nga miabot ta 40,000, ang ilang gitukod dili relihiyon, ang ilang gitukod linding. Unsa man ang linding? Ang linding nagpaporsento o kwarta, mokolekta o porsyento. Unsa may gihimo sa mga nagtukod og ingon pa relihiyon, ang ilang gitukod dili relihiyon kundi linding. Ngano man magtukod sila relihiyon, dayon mo demand sila og 10%. Unsa man ang linding? Ang linding mao ni, ang linding mo pahulam ka kwarta 10,000 for example. Kay nagpahulam ang kakwarta, doon na kay authority na kukolekta o porsyento, legal 2%. Sa ato pa, ang lending institution, pag magpahulam o dismel, kukolekta siya o 200 pesos na interest matagbulan. Mao na ang lending. Ang mga pastor na nagtukod ng relihiyon, gamor na worse pa ang lending. Nga naman, wala sila pong hatag o principal, pero naulikta sila og 10%. So asa may nindot, pastor o lending, nindot ang lending. Nga naman, ang lending, muhatag man og principal amount, muhatag magkwarta, kay nihatag siya kwarta, doon na si authority na mokobra porsyento, pila ka porsyento, 2%. Pero ang pastor, wala maghatag o principal, sige kolekta og 10%. Wala maghatag og principal, pero perting taasang gikolekta ka porsyento 10%. So asa may nindot? Pastor o lending? Nindot ang lending. Unang nakanindot, kahatagan ka 10,000 nga principal amount. Ikaduha, mubo pa gyud og interest. Kay 2% pa. Pero ang mga pastor, wala kahatagig principal, 10% ang porsyento. So, again, asa nindot? Lending, pastor. Mas nindot yun ang lending. Ikaduha, asa may nindot? Bombay o pastor? Kung sa man po ng Bombay, ang Bombay magpahulam nimo 5,000, pero kolektahan po ka o 1,000. Kaya ang Bombay 20% man, gitawag na siya 5-6. Pero nindot gihapon ang Bombay, ano man, although makuha siya 20%, pero naghatag man siya nimo principal amount, kaysa pastor na si kolekta 10%, na wagin mo hatagi sukat o principal amount. So ang pangutana, asay nindot, Bombay o pastor? Bombay. Nindot ang Bombay. So pamiya na mo sa pastor, bakit mo sa Bombay? Ha? Kung kamong makatoliko mamalhin mo sa laing tinuuhan, eh dito ra mo magpakubrang porsyento, mas maayo pa nangadto na lang mo sa mga Bombay. Kaya nga naman, although taas ang porsyento, pero gihatagan man mo kwarta, ay sa pastor, na wagin mo hatagi kwarta, pero gikolektahan mo o 10%. Again, walay katungod ang sibisan kinsang tao nga magtukod og relihiyon, kaya ang Dios ra ang makatukod og relihiyon. Ang ilang gitukod dili relihiyon kundi kwarta. Nga naman, nga nagtukod pa sila relihiyon, mo nang tubag sa balang kasulatan. Unang Timoteo sa Medion sa balang kasulatan, dagingon din naghuna-huna sila ng relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Ngano midaghan ang relihiyon karon? Dili masayop ang Biblia. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Kinsa may nagtukod og relihiyon nga nabangkrap? Ang tanan nga nagtukod og relihiyon, ginamit ang Biblia sa Katoliko, silang tanan na himong milyonaryo, may rabon tagamahin. Gigamit ang Biblia sa Katoliko nga puhunan sa ilang pagpadato sa relihiyon. Maunang ang pangutana, nganong ang mga tao nagtukod og relihiyon, kay matod sa Biblia, unang Timoteo 6:5, naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Maunang kung ako gusto lang kong mahimong dato, di na ko magkatoliko.
nga naman wa man tay sweldo sa Katoliko, ang among pagsulti din ha may sweldo, wa man tay mangki sa Katoliko. Mao na ako, kung gusto lang ko mahimong dato, di na ko magkatoliko, magtukod na kung akong kaguliyong relihiyon. Bakit mangutana mo, Brad Paul, kung magtukod ka sa may mong buhaton, magtukod unta kong Surbol Church. Siyaro di mo musod sa akong tinuhan na Surbol na ni. Ang sama sister, ikaw kong himong tesorer, madato na tangduha. Sister sa lakaw, magtukod patag relihiyon. Mao nga nganong midaghan ang relihiyon, kay ang relihiyon gihimo karon nga paagi sa uban nga mahimong dato. Ang tanan nga nagtukod og relihiyon nahimong milyonaryo. Mao na nganong wa ko magtukod, musugot ra ko bahalag pobre ko timawa nga mahimong Katoliko. Kay unsaon man ako nang madato ta sa relihiyon, apan dito ta itambok sa impierno. Bahalag maglisod ko sa Katoliko, basta ni ako sa tinungkod ni Kristo, malipay nako nga mga lagad sa Ginoo, nga ni ako kasimbahan nga gitungkod ni Kristo, bahalag kabos ug timawa ang kinabuhi basta ni ata sa tinungkod